Good morning, church. Good morning, people. Uh, Once again, it's Sunday. Salamat sa Panginoon at buhay pa tayong lahat. Meron pa tayong kalakasan na binibigay si Lord so that we can gather together at sama-sama tayo magpuri sa Panginoon at sumamba. Okay? At magluwalhati sa kanyang pangalan. At ganun din naman ay mapakinggan natin ang mensahe ng ating Panginoon. Okay, let's bow down our heads and let us pray. Panginoon, maraming salamat po. Ikaw ang aming dahilan bakit kami narito. Ikaw ang aming dahilan bakit kami ay muling nagsama-sama sa linggong ito. Nais namin, Panginoon, na makita ang iyong mukha. Nais namin makilala ka pa ng lubusan. Kaya Panginoon, sa mensahe mo sa amin ngayong umaga, mangusap ka po. Binubuksan namin ang aming mga puso, patawarin mo kami sa anumang kasalanan at aming mga pagkukulang. Dalangin ko po, Panginoon, na ang mga pusong ito ay maging bukas na tanggapin ng may kagalakan. Ano man ang sasabihin mo, iuutos mo sa amin ngayong umaga, o kung ikaw man ay mayroong correction or redirection para sa aming mga buhay. Panginoon, kumilos ka po. Maraming salamat. Ang papuri po ay sa iyo. Holy Spirit, move mightily in our midst, God. Heal us, speak to us, transform us, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. This we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And everybody say, Amen. Amen. Okay, ngayong umaga po, ang ating title ay Hearts and Minds Focused. Okay, ang verse po natin ay sa Colossians chapter 3, verses 1 to 3. Okay. Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. And verse 4, dagdag natin ang verse 4. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Praise the Lord, pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita ngayong umaga. Okay, makikita po natin dito, nag-umpisa si Apostle Paul sa chapter 3 na gumamit po siya ng preposition. Okay, di ba? Gumamit siya ng preposition o pang-ukol na since. Okay. Diyan ba sa board? Okay. Since then you have been raised with Christ. Bakit ba ginagamit yung pang-ukol? Okay, bakit ginamit ni Apostle Paul dito yung preposition na since? Kasi may nangyari nung nakaraan. Okay. And he started off with the preposition since because Apostle Paul wants to link us to what the Lord Jesus had done on the cross of Calvary. Okay. More than 2,000 years ago. The apostle wants to bring us to our recollection. Gusto niyang alalahanin natin, no, yung mga ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo na nangahulugan ng ating paglaya o kalayaan na tinatamasa natin ngayon. He wants us to remember
the sacrificial requirements na na-meet ng ating Panginoon na ibigay, no, na comply ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus para mapalaya niya tayo sa kabayaran ng ating kasalanan. 'Di ba sabi nga sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans 6:23, ano sabi doon? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya tayo ay dapat patay. Okay? Ang kalagayan natin ngayon, dapat patay tayo dahil sa kasalanan. But, salamat sa kabutihan ng ating Diyos. Salamat dahil sa kanyang grace, no? Sa kanyang biyaya at sa kanyang kaawaan na masagana, dahil sa kanyang pag-ibig, no? Walang hanggang pag-ibig, He encountered us, no? Kinatagpo tayo ng ating Panginoon. At tinawag niya tayo. Tinawag ka, tinawag ako. Pinili niya tayo. Sabi nga sa John chapter 15 verse 16, you have not chosen me, but I chose you. Tinawag tayo ng Panginoon at salamat sa kanyang awa at biyaya, at binigyan niya tayo ng takal ng pananampalataya. A measure of faith was given to each one of us so that we can believe. Para sa ganun, tayo ay makapanampalataya sa Kanya. Tayo ay makapaniwala o paniwalaan natin that salvation's way, no, ang daan ng kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng ginawa ng Kanyang anak na si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. And salamat, binigyan tayo ng measure, no, sukat of faith, no, sukat ng pananampalataya, so that we can believe in the Lord Jesus Christ. Sabi nga sa John 3:16, di ba, for God so loved the world that He gave His only Son, at may ginawa ang kanyang bugtong na anak. At sino mang manampalataya sa kanyang anak, sa ginawa ng kanyang anak, no, alam natin yan, ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon, maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And we know that by faith, we have been one with Christ through His death and resurrection. Okay? Tingnan natin, ano ba ang sabi sa Colossians chapter 2, verses 11 to 14. Okay? Ang sabi doon, okay, tingnan ko lang dito. Colossians chapter 2, verses 11 to 14. Ang sabi diyan, in Him, okay, sa 11, starting off with verse 11b, sabi doon, your whole self, ruled by the flesh, was put off when you were circumcised by Christ, having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him. Okay, malinaw po yun. Having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through your faith in the working of God who raised Him from the dead. So naalala natin, let us also remember yung when we were baptized in water. Okay? 'Di ba? Natatandaan ninyo, nung tayo binautismohan sa tubig,
Anong ginawa? Inilubog tayo sa tubig. There was this immersion na tinatawag. And what does immersion? Ano yung paglubog na yun sa tubig? It symbolizes that we are dead na, inilibing na tayo doon kasama ang ating mga kasalanan. So our sins were buried beneath, okay, because of baptism. Inilubog tayo, and then ano man nangyari? Nanatili ba tayong nakalubog? Nanatili ba tayong patay sa kasalanan? Ano? Okay. Nanatili ba tayong patay? I mean, di ba bumangon tayo? And when we rose up, no? Umahon tayo dun sa tubig, it symbolizes na bago na ang buhay mo, na bago ka na. You are new. There is a new you, a new me in Christ. Okay? Malinaw po yun. When we were baptized, inilubog ka, kailangan kang malubog. That symbolizes, no? Pinapaalam din sa iyo, pinapaalam din natin, no, sa mundo na tayo'y namatay na sa kasalanan. At naiwang nakalibing doon ang kasalanan na yan, nang tayo ay umahon, tayo ay bago na. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, di ba? If anyone, sabi doon, if anyone be in Christ, he is a new creature. Old, yung mga luma, old things are passed away. Behold, all things became new. Okay. Kaya, ikaw ay bago na. Ako ay bago na. Alright? Ngayon, nabalikan na natin. Nakita na natin yung gustong ipakita sa atin dito ni Apostol Pablo. Ano'y nangyari? It means, nabago ka na, napalaya ka na, you are a new you have a new life in Christ. Kaya, tingnan natin ngayon, after that we saw ourselves together, no, in our recollection of what the Lord has done on the cross, and who the Lord is ngayon, and after makita natin who we are in Christ, okay, ituloy ngayon natin yung sinabi dito sa chapter 3. Mayroong ibinigay na utos dito doon sa mga bago na, doon sa mga napalaya na, doon sa mga dating patay sa kasalanan, subalit ngayon ay buhay na dahil sa death and resurrection of our Lord Jesus Christ. So let us see the two things na inuutos sa atin. Let us go back to the verse. Ang sabi doon, since then, no, you and we have been raised with Christ, nabuhay tayong maguli at tayo ay bago na because of what Jesus had done on the cross. Ang utos ngayon dito ay dalawa. Ano yon? Tingnan natin. Ang utos sa iyo at ang utos sa akin, dahil tayo'y binuhay maguli ng Panginoon, ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli, no, sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang pagkamatay at sa kanyang muling pagkabuhay. Ito ngayon ang dapat pala na kalagayan natin. Ito pala ngayon ang dapat na inaasahan ng Diyos sa mga binuhay niya. Number 1 is, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Okay? Ang sabi rito, ituon daw natin ang ating mga puso sa mga makalangit na bagay na kung saan doon sa itaas, no? Ituon daw natin ating puso doon sa itaas
na kung saan naroroon ang ating Panginoon. Okay? Let me remind you, our God is an eternal God. Okay? Meaning, there is eternity. May walang hanggan. Okay? Because our God is walang hanggan. He is eternal. Okay? And for all we know, God's desire, no? Ang heart's desire ng God is for you and me, for all of us to spend eternity with Him in heaven. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, set your hearts on things above where Christ is, kung saan naroroon ang ating Panginoon. At siya'y nasa langit, di ba? Makikita natin yan. Isaiah 66 verse 1. Sabi ng ang Panginoon ang nagsasalita dito. Sabi niya, the Lord says, heaven is my throne and the earth is my footstool. Pag tinanong natin ang mga bata, where is Jesus Christ? Ang isasagot niyan, nasa heart. Totoo naman ding nasa heart. Totoo namang nasa heart natin ang Panginoon. He lives inside of us. Kasi, di ba, sabi doon sa Revelations, if anyone hears my voice and opens the door, sa promise ng Lord yun, I will come into him, I will sup with him, and he with me. Okay? Tinanggap natin ang Panginoon sa ating puso, pumasok siya sa ating puso. So, where is He? Nasa ating puso. And that is because He is omniscient. Dahil sa omniscience ng God, He can be anywhere. But Isaiah 66 declares, no? Isaiah 66 declares na si Lord ang nagsalita, heaven is my throne and the earth is my footstool. Kaya napakahalaga na iset natin yung ating mga puso, ituon natin ang ating mga puso doon sa Panginoon. Kung nasaan ang Panginoon, dapat motivated tayo, no? Motivated tayo with the things that are eternal. Yung sabihin, gagawa tayo dito sa mundo na alam natin yung ginagawa natin have eternal value. Let us focus daw. Let us set our hearts. Ituon natin ang ating mga puso on things that have eternal value. Yung gagawa tayo dito sa mundo, gagawin natin anumang bagay na gagawin natin, that we are directed, that we are thinking in our minds, na alam natin na yung gagawin natin ito will bring us, no, to our destination. Because our destination is, taga saan ka ba? Well, you are a Filipino, and then you are a Filipino citizen. Okay? Kung sila ay Australiano, then they are Australian citizens. Taga US, US citizens. Okay? Alam natin yan, we all have possessed citizenship dahil sa ating lahi. Pero, yung iba nga, hindi lang Filipino citizen no, di ba? Senior citizen pa. Di ba? Senior citizen pa. Pero, let me tell you, sabi sa Philippians chapter 3 verse 20, our citizenship is in heaven. Ang destiny mo, hindi ka dito. Yes, andito ka lang ngayon kasi lilipas ang mundo. Lilipas ito. Mawawala ang mundo. Lilipas ang Pilipinas, lilipas ang USA, lilipas ang Australia. Lahat lilipas. And what will be left of us, no,
is our citizenship in heaven. Tayo ay dumadaan lang dito. We are just passers-by. But actually, your destination, my destination as children of God, as being raised again to life through our Lord Jesus Christ and with our Lord Jesus Christ, our citizenship is in heaven. Kaya mahalaga yung ginagawa natin ngayon, whatever it is, no? Mahalaga that our hearts are set on things above where Christ is, where we are destined to go to be. We're destined to be in heaven because we are citizens of heaven. Amen. And the Lord wants us to spend eternity on where He is in heaven. Kaya mahalaga, ituon natin, hindi tayo ma-occupy ng mga bagay dito sa lupa. Kasi ang lahat ng narito sa lupa ay lilipas. Okay? Lilipas lahat ito. Kaya mahalagang nakatuon ang ating puso sa ating Panginoon. Nang sa gayon, alam naman natin, no, 'di ba? Alam naman natin na sa mundong ito ay may mga pagsubok. Sa mundong ito ay may mga trials. Sa mundong ito may mga problema. Andiyan ang problema mo sa asawa mo, andiyan ang problema mo sa financial, okay? Andiyan ang problema mo sa katrabaho mo, sa kaibigan mo, sa kapatid mo. All sorts of problems andirito sa mundo. Kaya, kung ang paningin mo, kung ang puso mo no, ay nakatuon lang dito sa mundo at hindi nakatuon doon sa patutunguhan mo, ang dali mong madistract. Ang dali nating madistract dahil sa mga problema, dahil sa mga kahirapan na ating nararanasan. Okay? Pero, kung ang puso mo ay nakatuon sa langit, nakatuon sa iyong destinasyon na pupuntahan, dapat na nais ng God na puntahan natin, okay? Magkakaroon ka ng kalakasan, no? Magkakaroon ka ng kalakasan ng loob para harapin ang lahat. Hindi ka hihinto sa paglilingkod mo sa Panginoon na kahit may problema, kahit anumang circumstance ang iyong kinakaharap, alam mo yun you can still praise the Lord. You can still shout hallelujah. You can still sing songs and worship the Lord. Na kahit anong hirap ang pagdaanan mo, you can still go on serving the Lord. Okay? And you can still continue living for the Lord. Amen? Kaya napakahalaga na kaya tayo inutusan dito na since binuhay naman kayo na kasama ni Kristo, ay ituon ninyo ang inyong puso sa Kanya, sa Panginoon, on things above. Okay? Anong promise ni Lord sa John chapter 14? Okay? Anong sabi ni Lord? Si Lord ang nagsasalita doon. John chapter 14 verses 1 to 3. Ang sabi doon, let not your hearts be troubled. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. In my Father's house are many mansions. Iyon sabi sa King James Version. I go
to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again, so that where I am, there you may be also. If it were not so, I would have told you. But I go to prepare a place for you. And if I go, I will come again. If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, so that where I am, there you may be also. Iyon ang gusto ng Panginoon. Madala tayo sa kanyang kaharian sa kalangitan, so that ma-enjoy natin yung yung ipinangako niya na destination natin, which is heaven. Kaya napakahalaga, ituon natin ang ating puso, no? Ituon natin ang ating puso sa ating Panginoon. No matter what happens, mayroon kang kagalakan, mayroon kang kalakasan na ibinibigay ang Panginoon. And that's His promise. Bibigyan niya tayo ng kalakasan. Kaya nga sabi, di ba, sa Philippians chapter 4 verse 13, kaya na i-deklara ni Apostle Paul yung I can do all things. Kaya nating lahat. Kaya nating pagtagumpayan no matter what the world does to distract us. Kaya natin maituon ang ating puso sa Panginoon, kasi siya mismo ang magbibigay sa atin ng kalakasan to be able to do it. Number 2, okay, paliwanag po yon. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. So, tingnan natin ngayon yung pangalawang utos. Verse 2. Okay? Verse 1 is, since you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. Ang magkaroon tayo ng bahay o mga bahay dito sa lupa, yung magkaroon tayo ng sasakyan o mga sasakyan, no? Yung magkaroon ka ng pera sa bangko, magkaroon ka ng investment sa mga bitcoins, yung magkaroon ka ng money on stocks, okay? Hindi masama yan. Yung magpursu ka ng better job opportunity, no? Magpursu ka ng a better career path, no? Para magkaroon ka ng mataas na salary, no? Mataas na sweldo. Yung magkaroon ka ng business, hindi po lahat masasama yan. Actually, gusto nga ng God yan sa atin, no? Heart ng God yan para sa kanyang mga anak. Yan. Anong sabi sa Romans chapter 8 verse 32? Kung ibinigay nga niya yung kanyang bugtong, yung kaisa-isa niyang anak, no, para mamatay sa'yo, mamatay para sa'yo at para sa akin, para mamatay, no, na mamatay para sa lahat, kaliligtas ng lahat. Binigay nga niya yung pinakamahal niya. Ito pa kaya mga earthly things, no? Hindi niya ba kayang i-provide? Kaya niya. Definitely, kaya ng Panginoon. Binigay nga niya yung pinakamahalaga sa kanya. Ito pa kaya mga bagay lang na ito, hindi niya kaya at hindi niya nanaising ibigay sa iyo. Nais ng God ibigay sa iyo. Nais ng God matikman man lang natin yung langit,
dito sa lupa. How? By providing us everything that we need. Pero ibang usapan, pag nakatuon lamang ang mata mo, ang paningin mo sa mga bagay na ito, na para bang ang hope mo o yung pag-asa mo, yung pag-asa natin ay naririto sa mga blessings. Iyon ang ayaw ng Panginoon. Kasi gusto nga niya, enjoy mo lahat doon sa pupuntahan mo, sa destination mo. Gusto nga ng God, i-enjoy natin lahat iyon. At habang naririto pa tayo at hindi pa dumarating yung pagbabalik niyang muli at pagkuha niya muli sa atin, He wants us to enjoy life here on earth. Enjoy. Pero hindi i-focus mo doon ang iyong paningin. Hindi yung para gawin mong Panginoon iyon na gagawin mo lahat para lang makamit mo ang mga bagay na ito dito sa mundo. No. The Lord wants us, while we are enjoying all His provisions here on earth, the Lord wants us, wants that our minds are focused only on Him. Focus tayo. Occupied ang ating isipan na ang gagawin natin still are those of eternal value. Okay? Kasi hindi tayo kinreate para manatili dito sa mundong ito. Sabi ko nga kanina, we are citizens of heaven. Kaya anong sabi sa Matthew chapter 6? No? Hindi tayo maging busy dito sa mundo. Hindi tayo maging busy para lang yumaman, makabili ng mga pangangailangan lahat, na kahit hindi nga kailangan yung gusto lang, luho lang. But there's nothing wrong with that, sabi ko nga. Pero yung nakatuon na lang ang isipan mo doon sa mga bagay na yon. Anong sabi ng Matthew chapter 6 verses 20 to 23? Inutos sa atin, sabi doon, lay up for yourselves treasures, in heaven. Do not lay up for yourselves, wag tayo mag-ipon ng mga kayamanan dito sa mundong ito, sa lupang ito, na kung saan kaya itong sirain ng kalawang, kaya itong sirain ng mga anay. But rather, let us lay up for ourselves treasures in heaven na hindi kayang sirain ng mga anay o anumang peste, hindi kayang sirain ng mga kalawang. Iyon ang gusto ng ating Panginoon. Well, sabi ko nga kanina, walang masama. Binigay nga ng God ito para dito pa lang matikman na natin how blessed we are gonna be. How blessed we are going to be when we reach our destination, which is heaven. Kaya magandang paalala ito sa ating lahat ngayong araw na ito. Yaman din lamang, binuhay kang maguli ng Panginoon, nakasama niya nung siya'y mabuhay na maguli. Binuhay tayo ng Diyos na dapat patay tayo dahil sa ating kasalanan. Binuhay kang maguli. Okay? Listen to this. Binuhay tayong maguli ng ating Panginoong Diyos kasama ni Hesukristo sa kanyang muling pagkabuhay. Hindi para masayang ang buhay mo dito sa lupa. Hindi para masayang ang pinagpapaguran mo dito sa lupa. Gusto ng God, ituon mo at ituon ko ang aking puso, ang ating puso at ang ating isipan sa mga bagay
na may kinalaman sa ating pupuntahan, which is heaven. Gusto ba natin yon? Pagharap natin sa Panginoon, sa muling pagdating niya at kinuha tayo at humarap tayo sa ating Panginoon, gusto ba natin yung marinig sa Panginoon? Sasabihin ng Diyos, well done, thou good and faithful servant. Kasi sumunod tayo sa Panginoon. Itinuon natin ang ating puso at ang ating isipan sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos, sa mga bagay na may kinalaman sa ating destinasyon, sa papunta natin sa langit. And there, we will meet our God, our Father, and our Lord Jesus Christ. Then sasabihin ng God, at sasabihin nila Moses, nila Abraham, no, nila Isaac, nila Jacob, at sasabihin nila doon, nila Paul, nila Matthew, nila Lucas, John, di ba? Ang sasabihin sa iyo, sasabihin sa akin, welcome to eternity with God. Amen. Kaya mga kapatid, since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set our minds on things above, not on earthly things. Bakit? For you and I died, and your life, our life, is now hidden with Christ in God. Ito maganda sa verse 4. When Christ, who is your life, when Christ, who is our life, appears, no? Pag muli na siyang bumalik, then you also will appear with him in glory. We will appear with Christ in glory. Amen. Kaya, congratulations mga kapatid. Binuhay tayong maguli kasama si Kristo sa pamamagitan ng kanyang death and resurrection. Therefore, let us be encouraged today for us to set our hearts and our minds only on things above. So whatever happens, no matter what happens, kahit gaano kagulo, maging kagulo ang mundong ginagalawan natin, our focus is on God. Our focus is on eternal things. Our focus is on the Lord Jesus Christ. Our focus is in heaven. Amen. Let us pray. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, for reminding us today, Lord, that you want our hearts and minds focused alone on you. Kaya, Panginoon, hinihingi namin, dinadalangin namin sa iyo ngayon. Fill us with your Spirit. Fill us, Lord. Fill us with the power of your Holy Spirit so that we can be able to do what you want us to do through the enablement, Lord, through the power of your Holy Spirit in us. Keep us focused, Lord.
on you alone. Keep us focused, Lord,